Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 235. Our verse for today is from Jeremiah chapter 28 verse 15 to 17. Pagkatapos, sinabi ni Propeta Jeremias kay Propeta Hananaya, Hananaya, makinig ka. Hindi ka sinugo ng Panginoon pero pinaniwala mo ang bansang ito sa kasinungalingan mo. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon, mawawala ka sa daigdig na ito, mamamatay ka sa taon ding ito dahil tinuturuan mo ang mga tao na magrebelde sa akin. Kaya noong ikapitong buwan ng taon ding yun, namatay si Propeta Hananaya. Nangyari ito during the time na ang mga Israelita ay alipin na ng Babylon. And during this time, nagsalita ngayon bigla si Propeta Hananaya claiming na siya ay isinugo ng Panginoon para sabihin sa mga tao na matatapos na ang kanilang mga paghihirap, na ang kapangyarihan ng Babylon ay maaari nang mawala at babalik na sa dati ang lahat, babalik na lahat ng mga bihag, tapos dadalhin lahat ng mga kagamitan sa templo, at ang lahat ay babalik na sa normal na pamumuhay. Sobrang comforting ng message ng Prophet Hananaya dahil ilang dekada na rin silang inalipin ng mga taga-Babylon. Natuwa ang lahat, and pati nga mismo si Prophet Jeremiah is nag-amin nawa daw ay mangyari nga daw tong sinasabi ni Propeta Hananaya. Ang problema lang, yung mga pinagsasabi ni Propeta Hananaya ay hindi talaga nagmula sa ating Panginoon. Sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos kay Prophet Jeremiah na hindi niya yung pinapasabi kay Hananaya. And possible din naman talaga na mangyari yung mga ganong bagay. Ang isang tao or nagsasabi na sinugo ng Panginoon ay magsasabi sa mga tao na ito yung pinapasabi ng Diyos sa kanila. Pero ang katotohanan, hindi naman talaga yung pinapasabi ng Diyos. Maganda sa pandinig, ang sarap sa pakiramdam, pero galing ba talaga sa Panginoon? Pinumpronta ni Prophet Jeremiah si Prophet Hananaya, and sinabi niya yung simple pero napaka makatotohanan ng pinapasabi ng Panginoon. Maaring very encouraging yung sinasabi niya, pero ang sabi ni Jeremiah, hindi ka sinugo ng Panginoon at hinayaan mo na maniwala ang mga tao sa iyong kasinungalingan. Binali ni Prophet Hananaya yung pamatok na kahoy na inilagay sa balikat ni Prophet Jeremiah. Binali niya yun, pero sinabi ng Panginoon ay papalitan niya raw ito ng bakal na pamatok. At yung mga bansa daw ay patuloy na magpapasakop sa Babylonia. In other words, magtutuloy-tuloy ang kahirapan at hindi lang ng bansang Israel kundi pati ng mga ibang bansa. Kung babasahin nga natin, magiging makapangyarihan nga yung Babylonia, pero at the right time na ipinili ng Panginoon, papalayain din niya ang bansang Israel at paparusahan niya ang Babylonia sa tamang panahon na sinasabi ng Panginoon. And habang iniisip ko to, tama naman yung sinabi ni Hananaya, kaya lang hindi talaga yun ang pinapasabi ng Panginoon during that time. Meron kasing right timing ang Panginoon ng pagpapalaya sa bansang Israel, at nung sinabi yun ni Prophet Hananaya, hindi talaga siya pinapasabi ng Lord. Sobrang gaan tanggapin at napakasarap sa pandinig at sa pakiramdam yung sinabi ni Hananaya kumpara dun sa sinabi ni Propeta Jeremiah. Dahil si Jeremiah ay patuloy na nagwa-warning sa mga tao na magsisi sa mga kasalanan nila at patuloy na nagsasabi about sa judgment ng Panginoon, na mag-submit sa disiplina ng Panginoon, huwag tumalikod at huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagsalita si Hananaya ng mas madali, mas masaya at mas magaan na outcome ng buhay nila. At yun ang patuloy na mas pinakinggan ng mga tao. Nire-remind tayo ng Bible verse na to tungkol sa dalawang prophet na to, na kahit gaano ka-comforting yung mensahe, kahit gaano kasarap pakinggan, ay maaaring hindi naman talaga galing sa Panginoon. Dahil ang katotohanan, ang mensahe ng Panginoon na hindi laging masarap pakinggan. Minsan ang hirap lunukin, minsan ang hirap sundin. Pero yun ang katotohanan. Tayong mga tao kasi mahilig tayo sa shortcut. Gusto natin yung madalian. Yun yung gusto nating mapakinggan lagi, na gaganda yung buhay natin, nayayaman tayo, na matutupad lahat ng mga pangarap natin, na lumapit lang tayo sa Panginoon kung sino tayo at hindi na natin kinakailangan magbago. O kaya naman, lapit ka sa Panginoon at bibigay niya sa'yo yung eksaktong gusto mong makuha sa buhay na to. Di ba ang sarap pakinggan? Ang problema lang, si God kasi hindi siya genie. Siya ay Diyos na may alam ng lahat ng mga bagay, at hinahanap niya yung mga tao na nananampalataya talaga sa Kanya, yung patuloy na buong pusong nagtitiwala,
regardless kung ano yung sitwasyon. Nakadepende lagi ito dun sa siya ang dapat masunod at hindi tayo. Yung timeline niya, yung ways niya, at yung ways natin. Anyway, in verse 17 is namatay nga si Hananiah dahil sa kanyang kasalanan na ginawa sa pagsasalita ng mga kasinungalingan na nagmula rin sa Panginoon. Dito makikita natin kung gaano kaseryoso ang Panginoon dun sa mga tao na nagpapakalat ng mga mensahe na sa kanya raw nagmumula. Wag na wag nating paniniwalain ang mga tao sa mga kasinungalingan na nagmumula lamang sa atin dahil galit ang Panginoon sa mga ganitong klaseng tao. Now, para naman sa atin ng mga nakikinig, isipin natin, tanungin natin yung ating sarili kung tayo ba yung klase ng tao na nakikinig lang sa mga magandang pakinggan, or kapag mga mahihirap na ba yung pinapagawa ng Panginoon, ayaw nating sundin at ang gusto lang natin yung mga masarap pakinggan at yung mga madadali. Nawa magkaroon tayo ng discernment tungkol sa bagay na ito. Ma-discern natin kung ano ba talaga yung tunay na sinasabi ng Panginoon. Dapat nagbabasa rin tayo ng Bible, kasi kapag hindi tayo nagbabasa ng Bible, madali tayong maliligaw. Kagaya nga ng sinasabi sa early church, di ba, yung be a Berean daw, sabi doon. Yung mga Berean, pag nagsasalita yung mga apostol, sinesearch pa nila, binabasa talaga nila sa Bible nila kung totoo ba talaga yun. Dahil madaling maliligaw ang isang taong walang alam sa salita ng Panginoong Diyos. Makikinig at makikinig lang sila ng mga sinasabi ng ibang tao, and then paniniwalaan na nila. Huwag tayong maniniwala basta-basta, hindi porke ang sinasabi ay very comforting, masarap sa pakiramdam, or popular na tao yung nagsasalita. Magkaroon tayo ng humility, humbleness, na makinig at tanggapin yung bawat correction na nagmumula sa Panginoon, at tapang para sundin ito kahit pa napakahirap nitong sundin. Maging babad tayo sa salita ng Panginoon habang patuloy tayong nananatiling tapat sa kanyang mga pinapagawa sa atin. God bless everyone. Inaway patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.